Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1, Brigada News FM Cebu City 89.5, Brigada News FM General Santos City 93.1, Brigada News FM Zamboanga City 88.3, Brigada News FM Cotabato City 89.3, Brigada News FM Toledo City 103.1, Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5, Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7, Brigada News FM Coronadal City 99.3, Brigada News FM Calibo Aklan 102.9, Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro, soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5, Brigada News FM Olongapo City 97.5, Brigada News FM Kidapawan City 102.9, Brigada News FM Tacloban City 107.3, Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1, Brigada News FM Iligan City 92.9, Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5, Brigada News FM Tuguegarao City 90.9, Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 4:02 ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Brigada News Headlines. Sa ulo ng mga balita, DOJ handang ipaglaban ang pagkustudiya kay Pemberton. Samantalang boyfriend ni Jeffrey Laude patungong Olongapo City matapos dumating ng NAIA bago magtanghali. Mas nakararaming Pinoy nais dumalo si Vice President Binay sa Senado. Pilipinas walang binayarang ransom sa 2 German hostages. Iba pang bihag ng ESG sa Sulu, top priority daw ng EAP. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Magandang hapon mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami po ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Sandy Madarcos. At ako naman, Brigada Luna Agimata. Araw po ngayon ng Lunes, October 20, 2014. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Tiniyak ni Justice Secretary Leila De Lima na ilalaban ng gobyerno ang pagkustodya kay Private First Class Joseph Scott Pemberton. Pero ito ay sa oras na maisampa na ang kaso sa korte. Paliwanag ng kalihim, dahil nasa piskalya pa lamang ang reklamo at wala pang warrant of arrest, wala pang batayan para ikulong ang Amerikanong respondent. Ayon kay De Lima, tanging ang korte lamang at hindi ang piskalya ang may kapangyarihan para magpalabas ng warrant of arrest. Dagdag pa ni De Lima, dahil hindi sumalang si Pemberton sa inquest proceedings, regular preliminary investigation ang pagdaraanan ng reklamo. Dahil dito premature o masyado pang maaga para igiit ang pagkustodiya kay Pemberton. Malaking bagay naman anya ang pagtiyak ng US authorities na naririto pa sa bansa si Pemberton at hindi pa aalisin habang may kaso.
Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa kabilang panig naman, kinakailangang humarap si Private First Class Joseph Scott Pemberton sa unang araw ng preliminary investigation kaugnay ng pagpatay sa transgender na si Jennifer Laude sa lungsod ng Olongapo. Ito ang binigyan din ni Justice Secretary Leila de Lima matapos na maisilbi sa sundalong kano ang sabina na inisyu ng Olongapo Prosecutor's Office. Sa sabina, inatasan si Pemberton na magsumite ng counter affidavit o tugon sa reklamong murder laban sa kanya. Sa ilalim umano ng proseso, hindi maaaring notarized affidavit lamang ang isumite ni Pemberton dahil kinakailangan personal nitong panumpaan sa harap ng piskalya. Wala namang nakikitang dahilan si de Lima para hindi sumipot si Pemberton sa pagdinig. Maigwit din ang paalala ni de Lima sa piskal na may hawak sa kaso na pabilisin ang investigasyon, huwag payagan ang mga delaying tactics hanggat maaari at huwag ding aprubahan ang mga hiling para mapalawig ang pagsusumite ng mga salaysay nang wala namang sapat na batayan. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala, US nanindigang hindi i-give up ang pagkustodiya kay Pemberton. Ang report ihatid sa atin ni Brigada Leo Maliknem live mula dyan sa Palasyo ng Malacanang. Brigada Leo, i-brigada mo! Babalikan natin maya-maya lamang ang pag-uulat ni Brigada Leo. Samantala sa kaugnay pa ring balita, nasa bansa na ang German fiancé ng pinaslang na Filipino transgender na si Jeffrey Laude alias Jennifer na dumating kaninang tanghali. Sakay ng Malaysia Airlines flight MH806, dumating sa NAIA si Mark Swisselbeck. Nais umano ni Swisselbeck na makiramay sa pamilya ng napaslang na si Laude sa paghingi ng hustisya para sa fiancé. Napag-alaman na taong 2012 pa umano, planong magpakasal ng dalawa. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala, tawagin muna natin ulit ang ating kabrigada nga si Leo Malikdem. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live Report! Nanindigan ng Embahada ng Amerika na mananatili sa kanila ang kustodiya kay US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton na suspect sa pagpatay sa transgender na si Jeffrey Laude alias Jennifer. Sa panayam ng media sa kanyang pagdalo sa 70th Leyte Gulf Landing, sinabi ni US Ambassador to the Philippines Philip S. Goldberg na ito ang nakasaad sa Visiting Forces Agreement at dapat itong irespeto. Matatandaan na ginigit ng pamilya Laude at ng iba't ibang grupo na dapat ibigay ang kustodiya sa suspect upang masiguro ang hustisya sa sinapit ni Jennifer. Samantala sa kanilang pagharap naman sa media sa Leyte, sinabi pa ni Goldberg na dapat isipin ng mga petitioner ng pag-abolish sa VFA ang magandang benepisyo nito sa Pilipinas na sinuportahan din naman ni Pangulong Benigno Aquino. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, nanindigan si Pangulong Benigno Aquino III na walang binayarang ransom ang gobyerno ng Pilipinas kapalit na paglaya ng dalawang German nationals na hostage ng Abu Sayyaf sa Sulu. Sa panayam ng media sa Pangulo sa Leyte, sinabi nito kung nagkaroon man ng bayaran ng ransom ay hindi ito nanggaling sa Pilipinas. Nanindigan ng Pangulo na mananatili ang panindigan ng Philippine government na no ransom policy. Matatandaan na nakalaya ang dalawang German hostages ng bandidong grupo noong Biyernes na gabi, October 17, kung saan nagpahayag ang grupo ng mga suspek na walang labis, walang kulang nang tanungin kung mayroon silang natanggap na ransom money. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Minaliit lamang ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang panibagong resulta ng Social Weather Station na nagsasabing mas maraming Pinoy umano ang nais na dumalo ang pangalawang Pangulo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee hinggil sa Makati City Building 2 anomaly. Ayon kay Cavite Governor John Vic Remulla, ang tagapagsalita ni Vice President Binay, matagal nang nanindigan ang kampo ng pangalawang Pangulo na hindi nila kinikilala ang jurisdiksyon ng Senado na magsagawa ng pagdinig, lalo na't malinaw naman umanong pamumulitika lamang ang layunin ng mga kalaban sa politika ni Binay. Napag-alaman na batay sa latest survey na inilabas ng SWS, umabot sa 79% ng mga Pinoy ang nais na humarap si Vice President Binay sa Senado kaugnay sa ibinabatong akusasyon laban sa kanya simula nang siya ay nanilbihan bilang alkalde ng Makati City. Isinagawa ang survey noong September 26 hanggang 29 mula sa 1,200 respondents para sa katanungang payag ka ba o hindi payag na dumalok si BP Binay sa Senate hearing.
Batay sa resulta, mas malaking porsyento ang nagsasabing dapat dumalo si Binay, habang 10% naman ang tutol, samantalang 11% ang undecided. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, balik tayo sa Sulu, sinigurado ngayon ng Armed Forces of the Philippines na prioridad ng kanilang law enforcement operation ang paglaya ng iba pa mga bihag na hawak pa rin ng Abu Sayyaf Group. Kasunod na rin ito ng paglaya ng dalawang mga German nationals noong Biyernes ng gabi sa Patikul, Sulu. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Harold Cabunok, nakahanda na kanilang full-scale combat rescue operations dahil hindi lang naman sina Stefan Victor Oconek at ang asawa nito ang binihag ng bandido, kundi may nasa 10 pang iba pa na bihag ng grupo. Sinabi na Cabunok, desidido silang makuha ang mga natitira pang bihag at makubkob ng tuluyan ng mga kampo ng mga bandido sa lalawigan ng Sulu. Binalaan naman ng Armed Forces of the Philippines ang sinumang sibilyan na kumakanlong sa sinumang ASG member na maaaring masampa ng kaso ang mga ito. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, kinumpirma ni Pangulong Benigno Aquino III na umaabot sa higit 40 billion pesos na ang na-release ng Department of Budget and Management sa iba't ibang ahensya, GOCC at LGUs para sa Relief and Rehabilitation Program at project para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Sa kanilang pagharap sa media sa Leyte, sinabi ng Pangulo na mayroon pang natitira na maki-carry over mula sa 2013 at 2014 na supplemental budget na abot sa 30.503 billion pesos habang 5.323 billion pesos naman sa Quick Response Fund noong 2014. Tiniyak din ni Pangulong Aquino na mas malaki ang ikakarga nila sa 2015 dahil tapos na ang Post-Disaster Needs Assessment sa requirement para sa calamity funds. Tiniyak din ng Pangulo na tapos na ang kailangang requirements na daraanan tulad ng Environmental Compliance Certificate, pagpayag nung inilipat at marami pang iba. Brigada Balita Nationwide. Tiniyak naman ng Embahada ng Amerika sa Pilipinas na mananatiling matatag ang samahan ng Pilipinas at Estados Unidos sa kanyang pagdalo sa 70th Lady Gulf Landing sa Candahog, Palo, Leyte. Sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines, Philip S. Goldberg, na manatili ang magandang ugnayan ng dalawang bansa sa anumang sitwasyon at gaano man kalaki o kalit ang mga darating na hamon. Matatandaan ang kaso ni Jeffrey Laude na pinaslang umano ng U.S. Marine na si Private First Class Joseph Scott Pemberton ay hindi ang kauna-unahang kaso kung saan nalalagay sa balag ng alanganin ang relasyon ng dalawang bansa. Marami kasi ang kumukwestiyon na tila hindi makatarungang Visiting Forces Agreement dahil paborable ito sa Amerika tulad ng kaso ni Laude. Hindi naman maaaring makuha ng Pilipinas ang kustudiya sa American suspect. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. O ito mga kabrigada, sa panahon ngayon ay wala na talagang libre. Pagkain, bahay, tubig, at kung ano-ano pang pangangailangan. Aba kaya naman sa pagtitipid, kadalasan halos dumating na sa puntong hindi na natin mabigyan ng tamang sustansya ang kailangan ng ating katawan. Ngunit alam mo ba mga kabrigada, nasa pag-inom lang ng Power Cells Herbal Capsule, 2 kapsula agad pagkatapos kumain ng umagahan at tanghalian at hapunan ay parang kumain ka na rin ng iba't ibang klaseng prutas at gulay. Ang galing nga naman, Brigada Sandy, parang inilagay lang siya sa isang kapsula dahil sa proteksyong na ibibigay nito sa iyong katawan. Daig mo pa ang taong may sapat na pahinga at tamang ehersisyo sa lakas at proteksyong taglay mo. Kaya bili na ng Power Cells Herbal Capsule. Mabibili po ito sa mga butika nationwide. At syempre meron tayo sa Tanawan, Batangas, dyan sa Care Pharmacy, sa NU Care Pharmacy, sa Farmacia Evangelina, Opulencia Drugstore, the Gene RX Pharmacy, Mega Cure Drugstore at sa Ligopa Drugstore. Lahat po yan mga kabrigada ay nasa Tanawan, Batangas. At syempre po, tayo ay naririnig din sa Brigada News FM Cebu, General Santos City, Zamboanga City, Coronadal, Toledo City, Cebu, Cotabato City, Puerto Princesa, Palawan, San Carlos City, Negros Occidental, Cagayan de Oro City, Calibo, Aklan, at syempre sa Daet, Camarines Norte. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide.
At yan po mga kabrigada ang unang bahagi ng ating balita. Live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drymax Adults Herbal Supplement. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ako po ang inyong lingkod, Brigada Luna Agimat. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita nationwide sa hapon. One time, the new Filipino time, 4:40 ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Kataw, anak! Pare, O bakit pare? tatalo na lang ako dito sa 6th floor. Total, wala namang pakinabang buhay ko. Anong 6th floor? 3rd floor pa ito. Pakialam mo, 2 beses akong tatalon. Ay! Okay kayo! Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. 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 Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed, at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inumo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs.? Mag-exercise ka kasi, kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa lahat ng South Star Drug, Watson's Drugstore, sa lahat ng Carlos Drugs sa Quezon, at sa lahat ng Tajin